Ay, Hello po everyone! Maayong hapon sa tanan. Nandito po kami muli sa ating Erda Kwentuhan para po makilala niyo po ang ating mga kaibigan, lalo na po from Western Visayas. Ayan, excited ka na ba, Celeste, na makilala sila? Yes po, ma'am. Hello, Kenneth. Excited na si Kenneth. Ate Sandra. So kami po ni Celeste, ni na Ate Sandra, Nori, ay nanggaling po sa isang event ng ERDA. Ito ang tinatawag na ERDA Paligsining. Pero kahit na kagagaling lang namin sa ERDA Paligsining kahapon, kami po ay natutuwa na ihandog ang ERDA Kwentuhan this afternoon bilang pagdiriwang pa rin ng Children's Month at commemoration na rin po in advance sa birthday ni Andres Bonifacio. So, ang makakasama natin ngayong hapon ay talagang malabayani din, Celeste. So, hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko na po para makilala nyo. Narito po sina Kenneth, Nanay o Manang Delia, and of course, si Rodaline. Kenneth, mag-hello naman kayo ni Nanay Delia. Hello. Hello. Gandang hapon sa lahat. Kenneth, Nanay Delia, nasaan po kayo ngayon? Anong bahagi po ng Western Visayas? Ito kami ngayon sa Region 6, Hamtic, Province na. Province of Antique, Municipal of Hamtic. Antiki Ayan, po ma'am kami. Sa Antiki po. Kruhay Antiki. Magandang hapon po sa lahat. ayan, mabuhay Antique. Salamat po, Kenneth at Manang Delia, for being with us this afternoon. Si Kenneth po ay ERDA Scholar or beneficiary ng ERDA mula nga po sa Antique sa pamamagitan po ng John B. Lacson Foundation Maritime University. Ayan po. So mamaya po mas marami pa tayong kwento tungkol kina Nanay Kenneth, sorry. Ayan kay Kuya Kenneth. Ate Sandra, live tayo. Ayan kay Kuya Kenneth at kay Nanay Delia. So, bago po tayo magpatuloy, tinatawag din po natin ang ating ate. Isa rin pong tama, Ate Sandra, na sila malabayani din to katulad ni na Manang Delia eh. Ayan po, nandito po si ate o si Manang Rodeline. Rodeline, mag-hello ka naman sa ating mga nanonood kasi ano tayo, FB Live tayo, so live tayo sa buong Pilipinas. Naks naman. Hello, Roda. hello. Good afternoon sa lahat. Rodeline, nasaan ka ngayon? Anong bahagi ng Western Visayas? Dito po sa Kabatuan. Ayan. So, salamat po sa iyo, Rodaline. Si Roda ay nasa Kabatuan, Iloilo. Masakay po ako ng tricycle. Ayan. Live na live tayo, Roda. Maganda yan. Ate Sandra at Celeste. Okay lang, huwag kang mag-aalala. No problem. So, Rodaline is with us this afternoon. Siyempre po, through Ma'am Yoli po ng St. Paul University, Iloilo. So, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating tie-up partners from Western Visayas. And later, syempre, merong message si Ate Sandra for them. Kasi hindi po mangyayari ang ating ERDA Kwentuhan at iba pa pong programa ng ERDA sa Western Visayas kung hindi po, kung wala po sila. Sila po ay patuloy na sumusuporta sa atin. Ayan po, so, pero Ate Sandra, sila peprenohan ko na yung sarili ko para po dumako na tayo dun sa first question natin ngayong hapon. Ayan, pwede ko bang i-ask si Celeste na ibigay yung first question natin for our special guest? Thank you, Celeste. Thank you po, Ate Edlin. Ayan. So, ngayon sa ating kwentuhan, ang unang tanong is, ano ang activities at this time? Nag-aaral or nagtuturo na po ba kayo? Or um, specifically, ano po yung activities na ginagawa niyo sa community? Ayun po. Thank you po.
Okay, good afternoon everyone. Ako po si Kenneth Chavez Paudin from Antique, Region 6. So, okay, sa the all coordinator, Ma'am Edlin, Ma'am Sandra, Ma'am Dolor, Ma'am Glaisa, Ma'am Rimar, Ma'am Yuli, thank you po sa lahat, no? Okay, ako po, nag-aaral pa ba ako ng senior high, grade 11 dito sa amin. So, ano po ulit to, ma'am? Tama yun, Kenneth. Tama. Grade 11 ka na. Po, ma'am. Kaya tama. Tapos ikaw ay nag-participate bilang Gen Z Youth sa ating Mag-Human Rights Kita project. Tama po? Po, ma'am. Okay, ma'am. pero yes, nakakatuwa itong si Kenneth. Alam nyo, 'di ba, Ate Sandra, na talagang nag-bloom siya doon sa ating training session. Pero bago natin dumako tayo doon sa ating training, si Nanay Delia, Nay, ano naman daw po bukod kay si Kenneth po ay ating senior high school student. Si Nanay Delia naman, ano pong ang iyong pinagkakaabalahan ngayon sa Antique? Hello everyone, magandang maayad-ayad nga hapon, maruyog-ruyog nga hapon in my dialect ati. Magandang hapon sa lahat. Wow, na nakakamiss ang mga magagandang beautiful inside and out ng mga lalo na sa iyo Ma'am Idelin, Ma'am Dolor, Ma'am Sandra at si Ma'am Marima Maglaisa from the Jan Bilakson. Yung mga kasama namin sa Erdan, ako talagang malaking ehemplo ng sa aming bahagi sa amin yung opportunity na kami sa training ng Erda Foundation. So it's a big help for me, for us bilang katutubo ng Ati of Antique, no? So this month ang inabalahan po nitong lubos na na isang katutubo, tribal leaders po. Na ako ma'am, pumunta sa Agusan del Sur para yung mag-participate po doon ng Kutitap, ng Central Cultural Center of the Philippines. So pasalamat sa Panginoon na isa po kaming inaano nila na magpunta doon at libre yung eroplano, libre ang lahat. So it's a very big opportunity for us also bilang katutubo ng mga kabataang mga Kutitap din. Imagine ma'am, 13 to sa 7 years old to 13 years old yung edad ng mga bata doon at 5 yung dinala ko doon. So grabe yung mga experiensya ng mga Kutitap, ng mga kabataang katutubong ati na kung saan ay magkaroon sila ng opportunity na kung saan ay yung self-confidence bilang katutubo para na maka-experience sila ng grabe na mga amazing na mga experience ng katutubong mga kabataang katutubong ati. Yun sila yun ma'am ang mga sponsor ng Erda, yung dinala ko doon sa Agusan del Sur po ma'am. Yes po ma'am, yun po. Salamat. Congratulations, Manang Delia. So, Ate Sandra, hindi lang pala si Kenneth, ano po, ang nabibigyan ng pagkakataon, kung hindi po yung iba pa natin mga batang Erda, mga batang John B. din from Antique. So, nakita po natin yun sa Facebook ni Manang Delia na yung ating mga bata ay nag-participate nga po, sila ay tinatawag na Kutitap para po ma-preserve ang weaving tradition. Tama po ba na, Manang Delia? Ito po ay tungkol sa pag-preserve ng weaving tradition sa suporta din po ng National Commission on the Culture and Arts or NCCA. Ayan po. So thank you po. Ito ma'am, siya po yun ang Cultural Center of the Philippines. Cultural Center of the Philippines, yun nag-ano sa akin, yung nag-tie up sa akin para na very good. So, Cultural Center of the Philippines po pala. So, tinatawagan din po namin ang NCCA, Ate Sandra, para makipag-partner din sa ating mga
sa ating community po sa Antique. So, hindi lang po ang CCP ang nagpapahalaga sa kanilang weaving tradition. Ini-invite din po natin lahat ng government agencies and even non-government agencies na patuloy pong suportahan ang weaving tradition ng ating mga indigenous people or communities dahil napakalaki o napakahalagang bahagi po ang weaving sa tradisyon po, sa kultura kasaysayan ng ating bansa. Ayan. Thank you po. Tapos, dako naman tayo kay Ate Rodeline. Manang Rodeline, ano naman po ang iyong pinagkakaabalahan sa kasalukuyan? Okay. Hello po, ako po si Rodeline Mateo. Ngayon ay licensed professional teacher. Yung ginagawa ko po dito sa community namin ay nag-tutor para sa comprehension at saka sa numeracy ng mga learners dito sa community namin. At saka isa rin akong local school board, LSB, dito sa Margaret Elementary School, na kung saan ay marami doon ang mga ERDA beneficiary at ang programa ng aming paaralan ng paaralan ay makatulong para sa pagbasa sa mga mahihina sa comprehension at saka yung sa numeracy nila. At saka ako yung coordinator din dito sa aming community para sa mga bumibisita dito sa amin at hindi lamang sa bisita, meron din yung mga agency na noon na yung beneficiary din. Meron tayong SK Kagawad na nanalo noong nakaraang eleksyon. At laking pasasalamat talaga namin na isa doon ay si Salve Rivera, naging SK Kagawad ngayong taon. Congratulations, Roda. Congratulations po, Ate Sandra. Thank you po. At kina Ma'am Yoli, dahil po kayo po ang dahilan kung bakit sina Rodeline at iba pa pong mga batang ERDA ay successful na po ngayon at maaabot pa nila ang kanilang mga pangarap. So, si Rodeline, ate, tama po, ikaw yung unang guro sa... Thank you din po, Rodeline. Tama po ba na ikaw yung first licensed teacher sa ETA community dito po sa Cabanatuan, Iloilo? Opo, ako po. Yung nagsusunod sa akin ay si Lorenda. Hopefully na makapagtapos din at saka makapagturo rin kapag makatapos ng kanyang pag-aaral. At salamat talaga sa ERDA Foundation sa pagtulong sa kanyang pag-aaral upang maabot niya ang kanyang pangarap. Rodeline, si Lorenda po ba ay nag-aaral din ng BS Education sa St. Paul University sa suporta po ni na Ma'am Yoli? Opo, doon sa St. Paul's University Bachelor of BS NED po siya, yung sa special needs na course ang yung kanyang kinuha. Nakakatuwa naman, marami din siyang matutulungan kapag nakatapos siya. Maraming salamat, Rodeline. Babalikan ka namin para... Sige lang po. Go ahead, Rodeline. Ito po, ipapakita ko lang po yung nanalo na SK Chairman na isang ERDA beneficiary din po. Ito si Salve Rivera. Ayan po. Hello po. Thank you po. Congratulations po, SK Salve Rivera. Ayan. Congratulations. So next time, Ate Sandra, Ma'am Yoli, meron na tayong pwedeng i-guess. Thank you po. Na SK Chair naman.
Ayan po. So, Rodaline, hintayin naman natin ngayon ang second question. Ate San, si Celeste pa rin yung papatanungin natin ng second question. Go ahead, Celeste. The next question naman po, ano pong mga naaalala nyo from the Mag-Human Rights Kita training? Ayan. So, pwede rin po nating idagdag dito yung mga special part kung saan or special activity kung saan yun yung isang bagay na hindi nyo talaga malilimutan from that training. Okay po. Okay. Unahin uli natin si Kenneth. Ayan, Kenneth, ikaw uli. Tapos si Manang Delia and then si Roda. Okay po ma'am, thank you no. Thank you. So, ang laki po akong pasalamat kasi isa ako opportunity ng ERDA Foundation. So, ako po hindi ko nakalimutan yung amon pag isa ka game sang This is me, this is my future. So, amon nga pinabaluan sa amon nga kami nga eskwela pa lang no. So, ang amon nga gin drawing dito ang amon nga mga course kung ano ang kurso namon bala para sa sunod si kami ga eskwela kami pro subo pero time will come nga maabot namin mga pangarap at ilang isa ka Jinsi IP no. So, a big dako gid ako pagpasalamat kay akin nga pag nahuya-uya ako pa to pero subong daw why na ako ginahuya ako na isa ka representative sa school naman daw why na ako ginahuya-uya bla ako ga speech sa tunga sa among nga eskwelahan sa school naman po. Thank you, Kenneth. Bago natin tanungin ang sagot ni Manang Delia, i-invite natin Ate Sans, si Nori, dahil naintindihan naman natin to a certain extent yung sinabi ni Kenneth, pero mas maganda kung manggagaling din sa taga-Antique. Ayan, Nori, ano ba yung mga sinabi ni Kenneth? Naintindihan ko naman na parang naging mas confident siya, ganyan, nagustuhan niya, this is my future. Pero mas maganda kung ikaw yung magkukwento sa amin ng sinabi ni Kenneth. Go ahead, Okay. Nors. Okay, te. Ang sabi ni Kenneth, yun hindi daw niya makakalimutan na training, yung this is me, this is my future. So yun yung sinulat daw niya sa notebook niya. Hindi lang daw dahil isusulat lang siya, parang gusto niya niyang gawin na magiging totoo. Tapos, naging confidence daw siya. Hindi na daw siya nahiya. Hindi na daw, nung una daw, nahihiya daw siyang makipag-usap dun sa maraming tao. Pero nung nag-start daw siya na mag-human rights kita sa ERDA, nawala na daw po yung hiya niya. Tapos sa ngayon daw siya daw yung lagi yung naging representative ng school niya kasi nagiging na siya, naging confident na siya magsalita sa harap ng maraming tao. Ayun po. Thank you, Nori. Galing naman, Ate Sandra. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman yun, Miss Marymar, Miss Glyza. Nakita po talaga namin ni na Ate Dolor kung paano po na-overcome ni Kenneth ang kanyang pagiging mahiyain. At yun nga, so magandang balita, may update na from Kenneth na siya na ang nagiging representative ng kanyang school sa iba't ibang activity. Ayan po, yung This is Me, This is My Future ay activity po yan na hihinanda ni Ate Dolor para doon sa ating self-awareness session na bahagi din po ng Mag-Human Rights Kita training para sa Gen Z Youth and Adult Support ng Western Visayas. So, Celeste, bago tayo pumunta uli kay Manang Delia, ano nga ba ang human rights article ang related dito sa This is Me, This is My Future na ginawan din natin ng advocacy material sa ating Mag-HR Kita boost? Ayan po. So, ginagawa natin to, well, to exercise our rights, specifically po, nakalagay din po sa ating United Nations Universal Declaration of Human Rights
Article number 19 that everyone has the right to freedom of opinion and expression. So with this is me, this is my future activity po natin. Napapahayag po natin yung ating pangarap, yung ating sarili at ang ating mithiin kung ano pong gusto natin in the future. Ayan. So, ayun po. Thank you po. Thank you po, Ate Celeste. So, punta na po tayo kay Manang Delia. Manang Del, ano naman po ang iyong mga naaalala doon sa ating mag-HR kita training na mahaba-haba rin po yun at bawat buwan nagkikita po tayo once, lalo na twice a month. Maraming beses na twice a month po. Yung naalala ko yung doon sa sa events ma'am na nung sa garden ng yun? Sa garden ba yun ma'am na na Sa Happy Sir Farm po ba? Happy Farm? Farm po ma'am. Kasi sa theater po yun. So nandun ko nakita yung mga iba't ibang mga games na bala ma'am ginpakita bala Ilonggo kanagayahon ko na lang ay daw manong Ilonggo. Ginpakita dito bala ni sino nga yung ma'am yung sa theater na nalipatan ko hindi ko na naalala Si yun. Kuya June? Si Kuya June, oo. Yung mga ginagamit kung paano yung mga materials things na nandun nga pinakita yung mga larawan ng mga instrumento kung paano ito gagawin, kung ano ang sa mind mo na maging magawa mo ang isang kabagay na dapat yun maano mo nga pwede mo bala mahimo ang bagay sa gusto mo nga diin magalamiton bala siya magalamiton siya nga bagay nga ato bala ang may mga baston tapos may mga to siya nga ginhatag may mga tela sa sadto so kung paano to siya pormahon no? So grabe no kanami ang imagination mo kung paano mo imuan sa pamagi nga mangin manami mangin instrumento nga klase sang pag-obra so mo man ang bilang indigenous people may marami pong bagay na ma-create mo na maging positibo po yung gagawin para sa ikabubuti ng hindi lamang sa pang maliitan o sa pamilya lang kundi yun ay pwede rin sa pangkabubuan po na kung ano man ang use ng buhay natin bilang leader at bilang isang katutubo din po ay maano mo mag-imagination ka ng mga bagay na positibo po para sa ikabubuti po. Yun lang po. Salamat. Ang ganda naman. So, naintindihan natin, Ate Sandra, na maganda, nagustuhan ni Manang Delia yung theater arts advocacy training natin dahil in-encourage po sila, lalo na sila kasi wala ako nung sa training na yun. Na-miss ko yung Happy Farm. So, in-encourage po ang lahat na maging creative sa pagbibigay halimbawa ng response or solusyon sa kung ano man po ang sitwasyon. Di lang daw po sa sarili. Pero, kung di sa community, pero mas gusto ko pa rin marinig, Nori, ang ganda nung sinabi ni Manang Delia. So, Nors, invite kita uli. Ayan. Hello, Te. Oo, Hello yan, po. syempre. Yan. Opo. Iniisip ko yung sinabi ni Nanay Delia kasi hindi din naman ako naka-attend ng training ni Kuya Jun. Hindi ko din siya nakita. Pero ang pagkakaintindi ko kasi parang nagkaroon sila ng may mga bagay si Kuya Jun na binigay sa kanila. Tapos parang ihahalin tulad nila yon kung paano nila halimbawa kung yung paano nila magagamit sa mga magiging solusyon na magiging problema nila. Kung paano nila i-apply sa buhay nila yung mga nagawa nila sa pamamagitan ng mga bagay na binigay sa kanila ni Kuya Jun. Thank you talaga, Nori. Iba din talaga pag may kasama tayo na marunong maghiligay nun or magkiniray. So, yan po rin yung pwede nating i-advise sila sa ating mga bata, kabataan, kahit na po ang matatanda. Huwag po nating kalimutan ang ating mother tongue. Lalo na
lalo na ngayong Children's Month. So talagang pinapalakas natin ang mga karapatan, responsibilidad ng mga bata. Ganon din ang mga nakakatanda. At bilang si Bonifacio ay isang inspirasyon na mahal niya din po yung bayan natin. Isang paraan ng pagmamahal ay ang pagbibigay halaga sa ating mother tongue. So thank you so much, Nori, for being with us this afternoon. At syempre, dadako tayo kay Manang Rodeline. Ate Rodeline, ikaw naman, ano ang nagustuhan mo dun sa ating mag-HR kita training? Marami po akong nagustuhan doon sa pag-HR na mag-HR kita project. Yung mga speakers, na-inspired po ako talaga. Yung mga activities, motivations, mga energizers, lahat mo doon, yung sharing na pinamahagi nila, yung kanilang success, at saka marami pa akong natutunan upang ito i-apply sa aming community, lalo rights, at hindi lamang kabuuan na pangtao. Nakilala ko rin yung sarili ko, yung mga rights ng kabataan, anong dapat gawin at dapat gawin. Sa leadership naman, nakikita ko rin sa sarili ko na parang parang hindi naman talaga nasa level na ako na kung saan nasa average na. Parang naglalabas na talaga sa chef. Tsaka na-up talagang doon sa training, na-apply ko yung self-confidence, lalong-lalo na sa pagtuturo sa mga kabataan. Yung palaging, yung tinatawag ka na hindi ka na nilalait, parang yung tingin nila sa akin ay role model talaga, at saka na-inspire talaga ako araw-araw para magturo, at marami talaga ako natutunan, lalong-lalo na kay Ma'am Irene, kay na Sir Marlon, kay saka yung sa chatter, masaya talaga. Hindi ka lang nakasama, ma'am, pero masaya talaga. And kasama din na Delia, yung pagsasama na nagtutulong lahat ng participants, nagsasama na nagtutulog para nag-exchange ng mga ideas, at saka yung mga experience na nahuhugutan din ng lakas ng loob para mag-continue na mag-serve sa community talaga. Yun po. At dahil go ahead, Rodeline, go ahead. Dahil po sa mag-HR kita project, nung pag-training namin, yung mga kabataan na tinitraining namin, masaya, palagi kaming masaya, at saka na-inspired sila araw-araw na magpunta sa training. Doon kami nakabuo ng masayang training, at saka yung may miss HR kami na naganap sa aming training. At malaking oportunidad po yun para sa amin at sa kabataan. Maraming salamat po. Salamat, Gid. Ate Rodeline, Manang Rodeline, ayan po, nakakatuwa yung sinabi ni Rodeline na discover niya, Nori, tama na yung kanyang pagiging leader, nakikita niya na yung leadership qualities niya, sabi niya, average, pero naniniwala kami na hindi average. Above average, beyond average, ha? Yung sinabi mo na-inspire ka ni na Marlon Hinon at ni Aiden Otendo na former ERDA scholars. Rodeline, alam mo sa substance, alam mo yon, kapantay mo naman sila at matutuwa sila na marinig ka at i-welcome ka talaga nila kasi mabuti ka, mabuti ang iyong kalooban, kaya siguradong magiging masaya ang lahat na
kasama ka nila, kasama ka namin, kaisa ka namin dito sa ating advocacy na masaya nga. Mag-human rights kita, yun ang gusto nating iparating. Gusto naming iparating ni na Celeste, Ate Sandra, Ate Dolores, sa lahat po ng ating partners sa Western Visayas na ang pag-uusap tungkol sa human rights ay masaya kasi yung mga kabataan natin, Ate Sandra, no, yung mga Gen Z natin, naging masaya sila dun sa ating session, sa ating human rights training sessions. Kasi ginawa po talaga ito ng ERDA na pambata, child-friendly, youth-friendly, at saka yung creative, yun nga yung sinasabi ni na Rodaline, saka ni Manang Delia na meron pa tayong pa-theater arts, Ate Sans, na hindi ako nakapunta doon sa Happy Farm sa Pototan, Iloilo. Kaya kami ni Nori, dahil si Nori din ay hindi doon nakapunta. Kaming dalawa, magse-session kami. Bukas na bukas din, Nori. So, tungkol sa theater arts, ayan po. So, dahil tumatakbo ang ating oras, meron pa kaming mga ilang katanungan at ibibigay ko ulit ito, Ate Sans, kay Celeste. Celeste, ikaw uli ang magtatanong ng ating kasunod na katanungan. Ayan. Okay, hello po ulit. Ayan. So, para po sa susunod natin katanungan, nagustuhan niyo din po ba ang SWOT analysis for the self-activity ni Kuya Marlon? Yung SWOT is, ibig sabihin nun ay strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And ano po yung na-come up nyo na result from that analysis po? Yes, pwede tayo. Thank you, Ate Celeste. At pwede tayong mag-share about the strengths. Kasi marami-rami yun, Ate Sandra, di ba? Strengths, areas for improvement, opportunities, threat. Pero mag-focus po tayo sa strengths. Ano po yung mga na-discover nyo na kagalingan nyo, Kenneth? Ayan. So, simula ulit tayo kay Kenneth kasi siya yung nag-iisa nating Gen Z this afternoon. Ay, hindi si Celeste pala. Gen Z din, so mamaya. Okay, Kenneth, ikaw muna. Thank you po, ma'am. Yung strength po natin po, sa akin po, ang malaki po sa akin na improve sa aking ito po yung abilities kag skill po, ma'am. Pag speech ko, pag salita ko, malaking tulong po ang ERDA Foundation at ang human rights, no, sa bilang isa ka Gen Z, no, ang dakugin, ma'am, malaki po ang na-improve sa akin bilang isa ka, ako po, ma'am, isa ka officers na school namin. Dapat ako din sa aming school, ako nag speech or representative sa aming section. So malaki po, ma'am, hindi na ako naghihiya. Malaking improve sa aking bilang isa ka Gen Z po, ma'am. At isang indigenous people po, ma'am. Thank you, Kenneth. Natutuwa tayo. Proud tayo, Ate Sandra, Ma'am Yoli, Ma'am Marimar, Glyce na si Kenneth talaga ay talagang na-develop, patuloy na na-develop, hindi lang po sa ERDA activities, kundi sa kanyang school activities. Siya na ngayon ay officer. We're proud of you, Kenneth. At saka, proud din siya bilang isang ETA Gen Z youth. Ayan. Thank you, Kenneth. At syempre, kung siya ang bunga, ito ang puno. Tama ba yon, Ate Sandra, no? Kung si Kenneth yung bunga, ito yung isa sa puno. Kasi meron ding tatay si Kenneth. Ayan yung nanay mo na. Manang Delia, kayo pinagustuhan nyo rin po ba yung SWOT analysis ni Marlon for the self? Ano po ang inyong mga kagalingan, kausayan o strengths po na na-discover during our mag-human rights kita training? Okay, no? So, again, thank you for that question, ma'am. Ang nagustuhan ko rin po ay sa human rights, sa mag-SR tayo po, nagustuhan ko doon kasi may mga rights pala tayong mga bawat Filipino, individual o group. May mga human rights po tayo na na dapat nga kung ano may mga karapatan tayo na bilang tao. So yung
yung pagalingan ni Sir Marlon ng mga opportunity na ipinabahagi niya sa amin, isa yun pong bagay na saan nakatulong sa amin na maging maging strength, maging mabaskog bala, maging mapag-on ikaw nga bilang pagidugang bilang baskin amo na ning akon nga edad pero needs ko pagid gali man nga maka trainings tag mapahibalo pagid sa amon like sa mga ginatudlo ni Sir Marlon sa during our mag-SR po tayo. Marami pong mga binigay sa doon na kung saan may strength, may weaknesses, at saka yung mga opportunities, at saka yung may mga threats din sa amin na kung paano yon kung paano bala na i-handle ang bilang like indigenous people katutubo minsan mahiyain minsan mayroon pala tayong mga rights kung minsan hindi na bala na pautwas nga may ara ka malanggali may mga rights ka nga hindi mo pagkahadlukan kundi nga kung may rights kita kinanglan gid na naton ipaibalo sa natungdan nga mga ahensya man o kung ano man nga mga klases sang aton nga ipadangatan sang aton mga hinaing nga bilang katutubo or individuals o kung sa tagsa katawo po, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat, Gid. Manang Delia, ang ganda. So, yun yung mga natutunan niya. Ipaliwanag ko lang po ng kaunti yung SWOT analysis ni Marlon Hinon. Ito ay for the self. Yun po. So, tinignan po ni na Kenneth, ni na Manang Delia, ni na Ate Roda, kung ano yung kanilang strengths, weaknesses or areas for improvement, yung opportunities po sa kanila. Yung threats po, ang ibig po sabihin nito, halimbawa, nakita nila sa sarili nila na, ang pagiging mahiyain po ay medyo threat. Ibig sabihin po parang nahahadlang po yung kanilang development or growth. Kaya ito ay tinuturing din nila na opportunity. Kumbaga, opportunity kung ito ay malagpasan nila. So, magiging confident na po sila katulad ni Kenneth. Pero bago tayo tumungo kay Roda, Ate Nori, gusto mo bang ikwento sa amin, ibahagi sa amin yung shinare ni Manang Delia? Okay po. Sabi ni Manang Delia, nagpapasalamat daw po siya sa ERDA Foundation kasi malaking bagay daw yung maka-attend siya ng training kasi marami siyang natutunan, gaya ng mga karapatan daw na dati is hindi niya alam, na kapag sinabi sa kanya na ganito, hindi niya alam na mayroon pala siyang dapat na karapatan, na dapat igiit niya sa sarili niya na mayroon siyang dapat karapatan. So hindi siya dapat baliwalain. So, gaya ng sinasabi niya, dapat daw kung gaya ng sa gobyerno, sabi niya ganoon, na mayroon daw dapat tayong karapatan na dati hindi niya alam na mayroon ganoon. Kaya nagpapasalamat siya sa ERDA dahil marami daw siyang natutunan na mga bagay-bagay na dapat i-apply niya hindi lang sa sarili niya kundi pati po sa community na nasasakupan po ng kanilang samahan bilang tapos hindi na daw siya nahihiya ngayon kasi ang inaano niya kasi dati daw is yun nga yung parang hindi dahil nga daw tinatawag na wala silang confidence magsalita sa ibang tao. So dahil daw po dun sa training nabuboost yung kanilang sarili na hindi lang dapat manahimik sila dapat magsalita din sila dahil mayroon silang karapatan na dapat ipaglaban. Yun po. Ayan. Thank you, Nori. Ang ganda naman nun. Mula doon sa self-confidence na nabuo kay Kenneth. So, kailangan talaga magsisimula muna sa sarili, Nori, hanggang sa pag-advocate ng kanilang human rights, halimbawa, sa pagtanda tulad ni Manang Delia, pag-advocate po sa maayos na paraan. Ganun po kabait o kabuti ang ating mga kapatid o kababayan mula sa indigenous communities. Alam po nila yung kanilang mga karapatan, halimbawa, at sinusulong po nila ito sa maayos na paraan. Ayan po. So, ngayon, dadako tayo kay Ate Roda. Actually, nabanggit na rin ni Ate Roda. Ay, kanina si Kenneth nabanggit niya, di ba, yung This is me, this is my future ni Ate Dolor. Tapos si Roda, nabanggit niya din si Marlon at saka si Irene. So, dako tayo kay Irene.
Kasi yung SWOT analysis, di ba, for the self, ay ginawa o hinanda ni Marlon. So, kay Irene naman, Ate Roda, Manang Roda, anong mga naalala mo sa mga binahagi ni Manang Irene ninyo? Okay, yung naano ko sa kanya ay kahit maliit siya, ang energy ay to the max. Yun po. Tapos yung na-inspire talaga ako kasi nakakapagpunta siya sa ibang bansa para mag-aral at makikita niya yung ibang kultura din sa ibang bansa. Yun yung nagbigay din ng lakas, strength din sa mga kababata or sa mga Gen Z natin na dapat makapagtapos at imomodelo nila yung ate Irene nila na may naabot na at yan, marami nang na-achieve na para sa kanyang buhay. Yun po yung na ano ko na remember ko sa kay Ate Irene na yung mga experiences niya na nakukuha or na nandun sa isang bansa, in-share niya sa amin during the mag-HR kita training. Yun po. Salamat, Gidroda. So, nakakatuwa sila. Irene, saka sina Marlon. Kasi sabi nga ni Marlon, welcome daw po kayo, kayong lahat, tayong lahat. Pag nag-visit po tayo sa NEDA, Region 6. At si Irene naman, during the training din, nagsabi siya na willing siyang i-mentor lahat ng mga nakilala niyang Gen Z youth mula sa ERDA. So, nakakatuwa kasi very generous sila sa kanilang time and talents para sa mga batang ERDA. So, i-share ko din po na si Ate Celeste ay isa rin pong child leader, former child leader kasi malaki na siya ngayon. So, katulad din siya ni Ate Irene. So, mga cute din po sila at hindi po nauubusan ng energy. Ayan, siya din po ay isang youth leader na ngayon. Ayan, kaya dahil dyan, tatawagin ko si Ate Celeste para ikwento naman anong human rights article naman ang related doon sa ating SWOT analysis, Celeste. Thank you po, Ate Edlin. Ayan, so doon naman po sa ating SWOT analysis, maganda po itong activity dahil nalalaman po natin yung ating kalakasan, kahinaan, or kung saan pa tayo pwedeng mag-improve. Ayan, tapos ano yung mga opportunities na pwede nating gawin. And then, ayun, so ano din yung mga threats. At ito din ay nakabatay sa ating UDHR, Article number 29, sabi dito, everyone has duties to the community in which alone to free and full development of her personality or his personality is possible. So, to explain that po, sinasabi lang po dito na lahat po tayo ay merong responsibilidad na i-exercise yung ating human rights. Ayan, at from that, mas magiging malaya tayo at mas marami tayong areas to develop ourselves, our personalities, once we exercise our human rights in the best way possible. Ayun po. Thank you, Celeste. So, dagdag lang po. So, ibig sabihin talagang yung ginagawa po ng ERDA, ng St. Paul University, ng John B. Lacson Foundation, Maritime University, na nagiging daan po or nagpa-facilitate po tayo ng iba't ibang trainings. Ito po ay pagtugon din or pag-respond sa inyong karapatan dahil po dito ay umuunlad po ang inyong mga sarili o personality. Yun po yung karagdagang paliwanag o pagbabahagi dun sa human rights article na binanggit ni Ate Celeste. Ayan. Dahil tumatakbo ang ating oras, Ate Sandra, at ating mga lahat ng ating mga kasama dito. So, huling katanungan na. Ako na lang po muna, Ate Celeste, yung magbibigay. So, Rodaline, Kenneth, Manang Delia, ano naman po ang inyong mga pangarap pa? Siyempre, kahit na halimbawa na-discover nyo ang inyong strengths,
na-apply nyo po yung natutunan nyo mula sa ating Mag-Human Rights Kita training. Ano pa po ang inyong mga pangarap para sa sarili at para sa community, lalo na katatapos lang po ng ating barangay or SK elections. Ayan po. Unahin pa rin natin ang ating Gen Z youth na si Kenneth. Okay po, ma'am. So, thank you po, ma'am. Ako po, isang Gen Z IP. So, akin po, gusto ko po yung pag-develop ng isang ating community dito sa Antique. So, kami po nga marami kaming tutunan, hindi kami magkahiya or ano pa yung sa pagsubok sa amin buhay, kakayanin namin kasi may alam po namin may human rights po kami, no, ilang isa kay IP. So dako po ako pagkasalamat kag nga imorluwat mga amon nga mamulduwat ang amon nga bilang isa ka Jinsi kag amon self ang po, ma'am. Thank you, Kenneth. So, ibig sabihin ni Kenneth, siya po ay magpapatuloy mag-aral dahil yun ay kanyang karapatan upang makatulong po siyang lalo sa kanyang community. Ayan naman, si Manang Dalia naman po. Sa akin po, na ako ay kailangan din sa akin na maging matatag bilang katutubo, bilang nanay sa bata na kung saan ang pangarap na makatapos sa tulong ng ERDAS, hoping and praying na sana maging opportunity din sa kanya na maging scholar pa mag-college. Sabi ko sa kanya, yung kailangan yung opportunity mo, kailangan yung mag-aral ng mabuti. Dahil yun lang naman yung kayamanan na ipamana sa inyo, yung may tinapusan ka at hindi lamang sa iyong sarili. Kung makatapos ka, balang araw, makatulong ka rin hindi lang sa iyo, kundi sa iba man na mga katulad natin ng IPs man or non-IPs na kung saan kung mayroon na itulong ikaw, tulungan sila. Hindi lamang yun sa financial na mga tulong, kundi din pag makita nila yung ikaw na confidence, ikaw nakita nila na kahit ano mga pagsubok sa buhay, matatag ikaw na bilang katutubong leader, katutubong youth, ano mo yan, kaya mo yan dahil kailangan mo lang ang confidence sa sarili. Bilang ako rin, bilang nanay, yun ang pangarap ko. Bilang saan naghugot din ako ng strength sa mga anak, kung saan yun lang po yung ano natin po na ako din nga magamit rin ako ni Lord as opportunity ko na makatulong bilang tribal leaders sa amin dito sa Hampik na kung saan may marami pa tayong matulungan, and through the ERDA Foundation talagang marami po ang natulungan ng ERDA, through the Indian Bilakson po. Yun po, ma'am, yung aming po nga. Salamat po na marami po, ma'am. Oh, maraming salamat, Nanay. Manang Delia at saka Manong Kenneth, Kuya Kenneth. So, Ate Sandra, so patuloy po natin susuportahan ang pag-aaral ni Kenneth dahil po pag nagpatuloy sa pag-aaral si Kenneth, mas maunawaan niya po ang mga karapatan nila, no po, karapatang pantao, karapatan po ng lahat, lalo na po ng Ita community po sa Antique, at gayon din po syempre ang responsibilidad ng bawat tao, lalo na po ng ating mga Gen Z youth. So, bago ko tawagin si Ate Roda, Manang Roda, Ate Sans, papakita ko lang. Suportahan din po natin, di ba Ate Sans? Ito po ay isang pitaka na gawa po ni Manang Delia. Suportahan po natin ang kanilang mga products. Meron din po kasi silang socio-economic rights. No po, pag sinuportahan po natin ang kanilang livelihood, ibig sabihin, sinusuportahan din po natin ang kanilang karapatan na mas magkaroon ng mas magandang buhay. Ayan po. So, Manang Dali, mamaya sa pagtatapos, kwento mo po kung gawa po saan ito, ha? Ayan. Pero ngayon po, tawagin natin si Ate Rodeline, Manang Rodeline. Ikaw naman, ano pong mga pangarap mo pa? Gayong, alam ko, tuwang-tuwa si na
Ma'am Sandra at sina Ma'am Yoli na ikaw ay isa ng guru na, pero meron ka pa bang pangarap para sa sarili at sa iyong community sa Cabanatuan, Iloilo? Yung pangarap ko po sa sarili ko ay merong permanent job na talaga na para makapag-sustain na po ng pagtutulong rin na ako pagpaaral na sa aking mga kapatid. At saka yung pangarap ko sa community ay no children were left behind dahil lalong-lalo na po sa mga sa pagbasa at sulat at sa mga numeracy, yun po yung unang concern po sa community. At saka yung maging eager po yung mga ERDA beneficiary po sa pag-aaral nila dahil malaking tulong po yung para sa kanilang kinabukasan. At pasasalamat po sa ERDA Foundation, lalong-lalo na sa hindi napapagod palaging pupunta, walang makapagpigil sa kanya sa pagsusuporta at sa pagpunta sa community namin, si Ma'am Yoli, Ma'am Sandra, lahat po na nagbumubuo ng ERDA, salamat po talaga dahil marami po kayong natutulungan ng mga kabataan para matupad ang kanilang pangarap. Yung pagpunta talaga ni Miss World Gwendolyn Forniol, isa po yung karangalan talaga sa amin, sa paaralan, sa kabataan, na pursige po sila sa kanilang yun po yung pangarap ko na walang bata na mag-left behind lang. Kailangan lahat po sila makapagpos na pag-aaral. Po, salamat talaga. Thank you so much, Roda. Nakakatuwa naman. I'm sure proud na proud lahat ng nakikinig sa inyo ni na Kenneth at Manang Delia at saka Ate Sans, Ma'am Yoli, idagdag natin, 'di ba? Ang ating mga Rodalyn, sina Lorenda ay Miss World din. Syempre, in their own right. Syempre, pinag-uusapan natin ang karapatan. So, talagang kayo ay Miss World din para sa amin, ha? Sa kakayahan at sa kagandahan, ganoon ang aming pagtingin sa ating mga kapatid, kababayan mula sa indigenous communities ng hindi lamang po ng Iloilo at Antique, kundi sa buong bayang Pilipinas at buong mundo. Kasi meron din pong indigenous community sa ibang mga bansa. Ayan po. So, maraming salamat, Kenneth, Manang Delia, Ate Rodalyn, at si Lorenda rin. Alam po natin na gustong-gustong mako-zoom in ni Lorenda, kaya lang po mahina ang signal kung saan siya nandoon. Si Lorenda po ay isa ring Gen Z youth na kapatid po ni Manang Rodalyn. Ayan po. So, bago natin sila, Ate Sandra, ipag-greet ng kanilang mga friends, lalo na yung mga nakilala nilang friends sa ating Mag-Human Rights Kita training, ay bibigyan po natin ng pagkakataon sina Ma'am Sandra, Ma'am Yoli, at representative din po ng John Lee, para po magbigay po ng message para po sa ating special guest this afternoon at para sa lahat din. So, Ate Sandra o Ma'am Sandra, ikaw po ba mauuna o si Ma'am Yoli po? Si Ate Sandra po muna. Go ahead, Ma'am Sandra. Si Ate Sandra po ang lead po ng ERDA pagdating po sa ating program sa Western Visayas. Siya po ay Program Operations Manager po ng ERDA. Batikan pong social worker ng ERDA. Ayan po. Ate Sandra, go ahead. Sige, Edlyn, salamat. Maraming salamat po. Isang magandang hapon sa ating lahat. Hi, Manang Delia. Hi, Kenneth. Roda, hindi man kita nakikita. Kamusta? So, natutuwa akong marinig na meron pala kaming nagawa nung kasagsaga na pinubuno natin ang mag-HR kita na halos every weekend magkakasama tayo sa ISAT. Kaya nakakatuwang marinig na katulad ni Kenneth, hindi ko makakalimutan nung unang araw mo, Kenneth, hindi ka halos namin mapagsalita. Halos nasa tabi ka lang ni mama mo. Si mama mo nagsasalita, ikaw ayaw mo magsalita.
Pero nakakatuwang marinig na ngayon pala sa school, nag-i-step up ka na. Ibig sabihin, may nagawa yung mag-HR kita para ma-develop niyo yung self-confidence niyo at yung self-esteem. Ganon din si Roda, hindi kami nakakita sa kanya ng pagkakataon na nahiya siya sa kung anong meron siya, kung anong itsura niya. Talagang lagi siya nag-i-step up sa grupo, sinamanang Delia at iba pang mga Gen Z, na kahit na may difficulty pagdating sa dialekto, sa lingwahe, pero hindi siya naging hadlang para mas magkaintindihan tayo. Kaya natutuwa akong naririnig na hindi lang sa community, pati sa school, nag-step up na kayo. Sana magtuloy-tuloy ito. Hindi man ako makabalik ngayong taon na to, I hope next year, babalik ulit ako sa Western Visayas at magkita-kita tayo ulit. At Kenneth, tuloy lang ang pag-aaral. Ma'am. Hanggang matapos natin ang senior high school. Walang ipapangako ang ERDA, pero tutulungan ng ERDA makatapos ka sa pag-aaral. Ayaw muna naming mangako at this time, pero we will try our best na pagdating mo ng kolehiyo, matulungan ka namin. Katulad nung ginawa ni Ate Edlin, ginawa ni Ate Dolor, at ginawa namin sa ERDA na yung 4 na gumraduate ng senior high school na mga kasama nyo doon sa mag-HR kita, nagawan po namin ng paraan, nagawa ni Ate Edlin ng paraan, nagawa ni Ate Dolor ng paraan. Sinusupport namin sila ngayon sa kanilang college education. Si Lorenda, si Nicole, sino nga pa itong isa? Si John Fred, at saka sino nga yung isa natin, Eds, yung babae? Si Denden. Si Denden. So, silang 4. Sila ay kasalukuyang ERDA College sponsor ng ERDA. So, ayaw naming mga ako, Kenneth, pero we will try our best na makatulong kami hanggang matupad mo yung pangarap mo, lalong-lalo na para sa community ng Ati dyan sa Antique. At yung ginawa din namin kay Lorenda sa Kabatuan, para yan sa mga community din ng Ati na nasa Kabatuan, na para hindi lang si Roda ang isa sa maging professional teacher sa grupo nila, madagdagan sila at yun nga, katulad ng sinasabi ni Roda kanina, yung comprehension, yung literacy, tsaka yung sa math ng mga bata, yun yung pinaka-importante na ma-develop sa kanila. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga nauna na matutulungan natin, mas may matutulungan pa sa mga susunod na generation. So, ipagpapatuloy natin ang training. So, nakaalat uling budget ang ERDA para sa kabuuang training na ibibigay sa John B. Lacson. Na ganun din sa St. Paul. Magko-communicate na lang ako sa St. Paul, sa John B. Lacson. Kasi may yung training fund, pwede na pong ma-access ulit para sa capacity building. So with that, maraming salamat. At hindi naman po pala naging sayang yung mga panahon na ilang buwan tayong minsan nagkakasawa na tayo sa isa't isa. Parang na nakaraang linggo lang nagkita, tapos eto na naman tayo ulit, magkikita ulit. So maraming salamat and I hope to see you next year kung hindi ko naman magagawang makabalik pa ngayon bago matapos ang 2023. Thank you! Thank you so much, Ate Sandra. Ma'am Sandra, isa kang inspirasyon sa aming lahat. Mabuhay po, Ate Sandra. Yun nga po nabanggit kanina, kagagaling lang po namin sa isang big event din kahapon to celebrate Children's Month naman po with our children here in Metro Manila. At si Ate Sandra po ang lead or head po ng event na yun. So kahit may mga pagod pa, narito pa rin si Ate Sandra. Ate Sandra, may idadagdag ka? Oo, kasi kung matatandaan nila, 2021, nagpaliksining tayo. Yun nga lang, via Zoom. Si Lorenda, isa sa contestant for St. Paul sa spoken poetry. So, pasensya na this year, hindi namin kinayang ma-join ulit kayo kasi ginawa namin siya ng face-to-face. Medyo wala kaming enough budget para imbitahan kayong pumunta ng Manila. Pero sana sa mga susunod na taon, magkaroon ulit ng opportunity. Kasi alam ko, way back 1990s,
nagkaroon ng opportunity. Ang tawag pa sa paliksining ay paligsawit. Nung paligsawit pa siya, nagkaroon ng opportunity sa mga partners from Western Visayas na makarating ng Manila to compete. Kasi ang nangyari, within the tie-up partners sa Western Visayas, nag-compete sila and then nag-arrive kung sino ipadadala sa Manila to compete for the dance, for the song contest, and others. Yun ay way back 1990, paligsawit pa ang tawag. Ngayon, hindi namin kinaya na makipag face-to-face yung Zoom noong 2021 during the pandemic time. Sana nga ngayon 2023 kasi talagang hindi kaya ng budget. Masyadong lahat ng bagay mataas. Pero I hope sa susunod na paliksini sa 2025, sana ma-join na kayo, makarating kayo sa Manila ulit. Yun lang. Salamat. Thank you, Ate Sandra. So parang ang sinasabi ni Ate Sandra, maghanap ulit tayo ng partner o support para po magkaroon uli ng paligsining for Western Visayas. Pero meantime, Ate Sandra, sila po ay ka-join natin sa ating Human Rights Kita Boost na TikTok Challenge. Pero mamaya po ikukwento ni Celeste itong TikTok Challenge for everyone. Kasama po ang ating mga Western Visayas youth, Gen Z. Ayan, naging Visayas na tuloy kasi kaka-Gen Z ko. Ayan po. So, pero bago ko po tawagin mamaya si Celeste, Ate Sandra, meron po ba tayong tie-up na gusto rin pong magbigay ng message? Kasi si Glyza ng John B. Lacson, nawala ng signal nasa sa lugar niya. Okay Hindi po. ko lang alam si Mark kung bakit biglang nawala. Ang naiwan sa partner natin, si Ma'am Yoli from St. Paul. Yol, kaya mong mag-ano? Ayun na. Ayan. Ayun na si Ma'am. Okay po. It is an honor po to give the floor to Ma'am Yoli. All right. Okay. Magandang hapon po. Hello, narinig niyo po? Yes, Ma'am Yoli, go ahead po. Sige, ay gusto ko lang sa na yung overall evaluation regarding the marketing during summer. Ang unang-una like facilitators of the foundation, idols, and of course our speakers during that time. Ang nakita ko lang during the time sa implementation ng mga bata, ng mga youth natin, ako nagpapasalamat talaga ako sa ERDA kasi nakita ko preparado talaga sila sa mga topics na dapat nila i-discuss during that implementation. That time na ang sabi ng ERDA ay they have to conduct feedback o mga feedbacking sa community, I have that doubt kasi majority of the training, hindi ako kasi nakapunta sa ISAT because of my health condition. Pero during the implementation, I was shocked dahil preparado talaga yung mga bata. Yung program nila, tapos yung mga speakers nila, naka-assign na talaga sila. So, ang ganda-ganda talaga yung pag-prepare ng ERDA facilitators and ating mga speakers for our youth and for our support staff. And siguro one of the exciting time during that implementation, ang culminating activity namin, yung ika-5th day, ang first, especially the Aita community, we decided na ang culminating o ang lunch namin ay sa Mang Inasal sa Pavia. That's the most hindi makalimutan na experience ng mga Aita community kasi majority of them, first time nakapunta ng mall, first time nakakain ng Mang Inasal. So, ang saya-saya. So, ang budget namin for that lunch, doon kami nag-lunch sa Pavia, Mang Inasal. Same with my Bukidnon tribe.
and Iloilo City. So yun ang napakagandang experience namin with this kind of training. At saka sa evaluation, kasi the time mag-end yung mga training, lalo na sa culminating nila, I ask them kung anong natutunan. So majority of the trainees, yung mga youth nating mga participants, ang daming masabi kasi kung hindi maganda ang pag-prepare sa mga facilitators natin, yung mga youth natin at saka yung support staff natin, walang masabi ang ating mga trainees. So congratulations. I would like also to congratulate sila ni Lorinda, sila ni Rudalyn kasi ginawa talaga nila yung pinakamagaling na tawag nito, yung araw, yung time, basta binigay lahat nilang sarili nila para mapaganda yung mga activities. And right after, 3 days after, I think, some culminating activities na yan, kasi may 3 culminating activities, yung Bukidnon Tribe, yung Aita community, at saka yung Iloilo City. So I had a meeting with our 14 tie-up schools. So it was represented by the different principals. I mentioned to them na I had this training yung Mag-HR Kita. So ang ganda-gandang ipikto sa community, lalo na sa mga bata. Sabi ng mga principal, bakit kayo? Bakit sila lang? Bakit kami wala? So ang sabi ko, we have to look for a time kasi yung mga bata busy sa pag-aral, ganun. So I think this summer, so we have to continue this activity. Ang laki-laking na itulong sa karapatan ng mga bata. Miss Idlin, Miss Sandra, Ma'am Dolor, ang ganda-gandang activity na ito. At saka yung full support talaga yung mga principals natin, yung mga tie-up schools, at sa nakita din ng St. Paul, yung epekto ng mga bata. Lalo na si Lorinda, one of our students sa St. Paul, hopefully 3.5 years from now, may 2 akong teachers, si Rodalyn at saka si Lorinda. So once again, thank you so much for this opportunity. Now we have this meeting na magpintuhan tayo. Salamat po. Thank you so much, Ma'am Yoli. Hey, Yoli. Thank you po. Kayo po ni Ate Sandra, inspiration po naming lahat. And Ma'am Yoli, hindi po maitatanggi, Ate Sandra, na Ma'am Yoli is a backbone po, but not only a backbone, but also the heart po ng St. Paul University Iloilo, especially po sa ating community sa Western Visayas. Thank you so much, Ma'am Yoli. Yun nga po, it's such an honor po na makilala kayo, Ma'am Yoli, Manang Delia, Kenneth, Rodelyn, syempre naman si Ate Sandra din. Ayan po. And also, Nori, thank you na nakasama ka namin this afternoon, at sina Ma'am Glyza at sina Ma'am Marymar. Nawala lang sila ate, no? Ate Sandra sa Zoom. No, nawalan sila ng signal. Oh, all right. Kasi nasa Guimaras kasi sila. Medyo may problema ang Guimaras pagdating sa signal. Oh, okay po. So, bago po tayo mag-closing, magpapasalamat din tayo, Ate Sandra, no? Sa ISAT-U Iloilo Science and Technology University, especially sa office ni Ma'am Adrian Veloso, kasi malaking bagay din po ang ginawa nila for our Mag-Human Rights Kita training. Ang venue natin for all those sessions, many sessions ay ginanap po sa ISAT-U. Bukod pa po sa iba't ibang klase ng support na binigay ng team ni Ma'am Adrian. Ayan po. Tapos, gusto ko rin palang ipakita yung earrings ko. Ate Sandra, so, gawa to ni Rodalyn. So, aside from being a very good teacher, marunong din po siyang gumawa ng accessory. So, order na po kayo kina Rodalyn at kay Manang Delia naman po ng coin purse. Ayan po. Tapos, sabihin na rin po natin, Ate Sandra, no? We're so happy na yes, nakasama natin ang ating mga Gen Z youth and adult support from
the ETA communities in Antique and Cabanatuan, Iloilo. And we hope naman, Ma'am Yoli, sa December, ang ating ding mga magagaling na Panay Bukidnon girls. Ayan naman po ang gusto naming invite ni na Ate Sandra. So, bago tayo mag-greet sa lahat, Celeste, gusto mo magkwento about our Mag-HR Kita Boost TikTok Challenge? Ayan po. Thank you. Thank you po ulit. Ayan. So, I hope marami pong na-inspire today listening from the experiences na nangyari doon nga sa Human Rights Kita training na ginawa sa Western Visayas. Kasama po ang ating mga leaders, si Ate Delia, si Kuya Kenneth, si Ate Rodaline, ayan po si Miss Yolanda, and more. So now, dahil pinapakilala din natin ang human rights as a very friendly exercise, as a very friendly part of our life. Ayan. Meron po tayong TikTok challenge. Tungkol naman po ito sa human rights pa din. Ayan. Ang Mag-Human Rights Kita TikTok challenge. So, ang ating guidelines po ay nakapost na din sa Facebook Facebook natin, Erda Foundation Facebook. So, babanggitin ko na lang din po. Ang ating guidelines ay minimum of 3 members na kasama po sa ating ERDA Barangay Children's Association or ERDA Youth Organization. Tapos, ang video po dapat ay tungkol sa human rights. Ang video po dapat ay mayroong nakaugnay sa human rights article at ito po dapat ay child-friendly and syempre po yung music ay very original po. And then, maari po tayong maging creative sa paggawa ng ating human rights TikTok performance. We can do a spoken poetry or something like a song or a dance. Yun po. So, ang video po na ito ay nag-range from 1 to 2 minutes. And then, sa pagpasa naman po ng video nyo, pwede po kayong magpasa until December 8, 2023. Makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating mga ERDA social worker or an ERDA tie-up coordinator. Ayan. So, from them, from that, pag napasa nyo na po sa kanila, maaari po nating tignan and then makikita nyo na lamang po yung inyong mga inyong mga video sa ating ERDA TikTok website, ERDA TikTok page. Ayan po. Tapos, all TikTok video entries will be posted, ayan nga po, sa ERDA official TikTok account. And then, to celebrate din po the December 10 Human Rights Day. Ayan. So, ang tapos po nitong TikTok challenge natin is until January 10, 2024, 12 afternoon. So lahat po nakasali lahat po ng mula sa NCR, South Luzon, Western Visayas, and South Cotabato, pwede pong sumali sa ating TikTok challenge. At mukhang may idadagdag pa po si Ate Sandra. Yes. Go ahead, Ate Sandra. Thank you, Celeste. Ang idadagdag ko lang, Celeste, i-encourage ko lang, Kenneth, alam ko nagkakausap kayo ng mga Gen Z group mo, kayo ng mga naging kasama mo sa Mag-HR. Baka gusto mo silang encourage to participate in the TikTok challenge. Si Raymar, di ba, isa sa TikTok, natin, dancer. During that time, kung matatandaan nyo, pag nagkakabiroan na at nagpapahinga tayo, si Raymar ang bumabanat ng pagsasayaw para mag-TikTok. Rodaline, si Lorenda, baka gusto din niya. So, I encourage everybody, the Gen Z group ng Mag-HR Kita, to participate in the TikTok challenge. Magkakataon nyo to para ipakita inyong galing sa pag-TikTok na may cause, na may objective at may kapupulutan ng mga kapwa nyo Gen Z.
Sa Kenneth ha, tulungan mo akong masabi sa kanila. Sige, Roda, pakiano naman si Lorenda. Yoli, naririnig mo ako, di ba? Encourage yung iba pa nating Gen Z na hindi naging part ng mag-HR, pero alam ko, marami tayong Gen Z group na mga bata nating very talented na pwede. Sige, maraming salamat po. Wow naman, Ate Sans. Thank you for being our #1 supporter dito sa ating Erda TikTok Challenge. Sample later, Ate Sandra, no? So, ayan po. So, thank you so much. So, ulitin ko lang yung pinaka-important, well, lahat naman po nung bahagi ng guidelines important, pero yung tandaan lang po natin, deadline of submission, December 8, sa ating pong social worker or tie-up coordinator, sila po yung mag-forward sa ERDA ng entries na TikTok challenge. Ayan, patapos, wag niyo pong i-post sa inyong personal accounts, Facebook account or TikTok account. Kami po, ang ERDA po ang magpo-post sa official ERDA TikTok page kasi po, paramihan po ito ng likes. Kung sino po yung pinakamaraming likes na video, yun po ang ide-declare ng ERDA na winner at meron pong prizes na katapat. So magkakaroon po tayo ng winner from NCR, winner from South Luzon, winner from Western Visayas, at winner din po from South Cotabato na ERDA BCA, Barangay Children's Association members or ERDA Youth Organization members. So yun lang po. Ako talagang tumatakbo na yung ating oras. So, ano na po, closing na po. Meron po ba kayong i-greet, Kenneth, Manang Delia and Roda? Gusto nyo i-greet yung inyong mga naging friends or nakilala sa Mag-HR Human Rights Kita Project? Kenneth? Or kahit ano na lang, yung closing message. Ayan. Okay po. Ako po pasalamat po sa lahat at ang Human Rights at ERDA Foundation at Jan Bilacson po ang malaking tulong po sa akin na na-mold yung aking sarili at maraming salamat po at ako hope and praying makasuccessful at makatapos sa pag-aaral at makatulong din sa akin IP community dito sa Antique, hindi lang dito sa Antique kundi kung saan ang aking community po, ma'am. Salamat, Gid, Kenneth. Si Manang Delia. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am Dolor. Ma'am Dolor, thank you. Ma'am Sandra. Ma'am Edeline, thank you po talaga sa lahat na nangkasapi ng mag-HR tayo. Jan Bilacson, Ma'am Glyza, kahit Burabuntis yun, magano sa amin doon, pero grabe yung tiyaga ni Ma'am Glyza at saka Jan Bilacson po talaga. Lahat po naging bahagi sa training, sa education, sa lahat na naging ibinigay nyo sa amin, yung mga supply, mga scholar, ha? Ma'am Maris, no? Thank you so much, ma'am. Sa lahat po talaga. God will bless you all. I know the God will mag-shower din ng mga blessings po sa lahat na naging bahagi, lalo na sa aming mga indigenous people, naging party sa ganitong mga programa ng ERDA Foundation. God bless po sa lahat. Magandang hapon po. Thank you po, Manang Delia. And of course, si Manang Ate Rodaline. Okay. Maraming salamat po talaga kay Ate Dolor, Ate Edeline, at Ate Sandra, Ma'am Yoli. Thank you po sa lahat ng ERDA Foundation. Salamat. At malaking yun talaga yung sa ERDA kasi hindi ako nahirapan sa pagpanganak ko. At gusto ko lang i-promote rin ang Maid of Buri na pwedeng wallet siya. Magbisita lang po dito sa ulit. Magbisita kayo, Ate Edeline, Ma'am Sandra, Ma'am Yoli, meron ito. Ito. Okay, sa lahat po ng buwan ng ERDA Foundation, maraming salamat po. God bless you. God bless us all and thank you. Magandang hapon. Thank you so much, Rodaline. Thank you po sa lahat.
Norse, ikaw ba gusto mo din mag-message? Ayan. Ate, Norse, thank you po sa yes. pag-invite. Tapos thank you Ayan. din po sa inyo, Nanay Delia, Kenneth, si Rodaline, Nanay Delia, baka sakaling makauwi ako ng Antique din. Pwede din naman kitang daanan dyan. Pag may time. Sige po. Thank you din po sa inyo. Thank you, Nori. Thank you po, Ate Delor, Ate Judy. Nakasama namin ngayon si Nori. Masaya po kaming lahat sa lahat po ng mga nakasama namin. At binabati din po namin lahat ng Gen Z and adult support po na nakasama natin sa ERDA Mag-Human Rights Kita Project sa Western Visayas. So, hello sa inyo. Joanna, John Anthony, ayan, yung mga naalala ko pa, sina Carl, ayan po, sina Zaira, ayan, Ate Sandra, yung mga naalala nating mga bata, yung Haniway Si Girls, Shiloh, si Shilu, Yes. si si Romera, Kelsey, yan, si Romera, Chelsea, si Donesa, ano po, Donesa, yan. So, hello sa inyong lahat. Si Daniel, si ano po, Joanna, yung ating yes. kasama ni Kenneth. Ayos po, yung mga taga San Joaquin. Ayan po, hello po sa inyong lahat. At next time naman po, kayo naman po yung guest namin. Ayan po, sa abang-abangan. At magbababay na po tayo kasi talaga pong ano na po tayo, marami na po tayong itinakbo sa hapon na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood ng ating Erda Kwentuhan with It's Ate parang may Edwin and sasabihin Ate si Celeste. Ay, Roda. may sasabihin po si Roda. Roda, go ahead. Hello po. Nay Delia, nahahay lang po ko sa kanila. Nay Delia, Kenneth, miss you. Love you all. Love you. Thank you. Ay, naalala ko pa tuloy yung iba. Sina Laika, tama ate, no? Sina Zaira Louise, sino pa ba? Ayan, yung mga nakasama natin. Daniel, Si Daniel, ayan. Si So, John hello. Fred. Oo, si John Fred. Ayan. So, lahat po kayo, yung nasa welcome. Guimaras, sila Linian, Inian, si correct. Raymark, si Manang Sharon. Hello Si po. Possibly Jenica. dapat kasama natin si Jenica, si Jonica. Ayan. So, ayan po. So, next time, ate, sana sila naman po yung ating makasama. Ayan po. So, i-close natin pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkikita uli. Magkikita pa po tayong uli. Online man o face-to-face. Ayan, Ate Sandra. So, thank you so much po sa lahat po ng ating viewers and listeners ng ating Erda Kwentuhan. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Children's Month, ang human rights, and of course po, lahat po ng mga bayani na kasama natin this afternoon tulad ni Andres Bonifacio. See you soon sa ating December Erda Kwentuhan. Bye. Bye. Merry Christmas to everybody. Hindi man ako makapunta dyan sa December.